Good day everyone! After nating pag-usapan ang lakas ng tubig, sa nakaraang topic, dako naman tayo sa isa pang powerhouse ng renewable energy, ang sikat ng araw. In this slide, we will dive into solar power plants, specifically focusing on the photovoltaic system. Alam nyo, it's amazing how technology has evolved. Dati kasi, ang araw ay source lang ng init at ng liwanag. But now, we can literally harvest that light and turn it into electricity. Ang photovoltaic o PV system ay hindi lang basta panels na nakikita natin sa mga bubong. It is a sophisticated engineering marvel. Simple lang ang logic nito. Light hits the solar cells and through the photovoltaic effect, nagkakaroon ng flow ng electrons, creating direct current or DC electricity. Bilang mga electrical engineering students, alam natin na dito pumapasok ang challenge. How do we make this efficient? Paano natin nako-convert ang DC into AC para magamit sa grid? It involves inverters, controllers, and proper system design. Unlike traditional power plants, ang PV systems ay modular. Pwedeng maliit para sa isang bahay o pwedeng malaki gaya ng mga solar farms na nakikita natin sa malalawak na lupain. What makes this beautiful? It is sustainability. It's quiet. It has no moving parts na madaling masira. Habang sumisikat ang araw, may pag-asa tayong makakuha ng libre at malinis na energy. In the context of our electives, understanding PV systems is crucial kasi ito ay isa sa mga fastest growing technologies sa ating field. So as we go through this discussion, isipin natin we are not just looking at panels. We are looking at a future where every rooftop can be a power plant and every ray of sunshine is a solution to our energy crisis. Let's explore kung paano ba talaga ito gumagana on a deeper level. So for this slide, sasagutin natin ang tanong na, how do solar power plants work? Alam naman natin lahat na ang main source natin dito ay ang sun's rays. Pero alam nyo ba na may dalawang main ways o types para i-convert ang sikat ng araw into electricity? Ito ang photovoltaic system at solar thermal systems. Unahin natin ang pinaka-common na nakikita natin, ang photovoltaic system o PV. Simple lang ang approach nito. It uses solar panels para i-capture ang energy mula sa araw at direktang i-convert ito into electricity. Wala itong intermediate steps. Sunlight hits the panel and through the PV effect, may kuryente na agad tayo. Ito yung madalas nating makita sa mga residential houses o small-scale businesses dahil napaka-convenient at modular nito. Ang pangalawang type naman ay ang solar thermal systems. Medyo mas mechanical ang approach nito kumpara sa PV. Instead of direct conversion, gumagamit ito ng mga mirrors para i-collect at i-focus ang energy ng araw. Ang target, para mapainit ang isang specific fluid sa napakataas na temperature. Ang fluid heat na ito ay i-transfer sa tubig para makabuo ng superheated steam. At gaya ng concept sa mga traditional power plants, ang pressure mula sa steam na ito ang magpapaikot sa ating mga turbines. So, basically, solar energy is used as a heat source para mapatakbo ang mechanical side ng generation. So to summarize, PV is direct conversion to electricity, while thermal is about harnessing heat to create steam and turn turbines. Parehong brilliant, parehong clean energy, pero magkaiba ang application depende sa scale at location. Bilang mga future electrical engineers, it's important to know which system fits the requirements best. Sa puntong ito, after nating makita ang overview at ang pagkakaiba ng dalawang solar energy types, gusto ko lang i-emphasize na ang photovoltaic
o PV power system ang magiging main focus natin ngayon. Magandang maitanong muna, bakit PV system? Kasi ito ang technology na pinaka-accessible at most widely used pagdating sa solar integration dito sa atin. It's a game changer pagdating sa renewable energy sector. Lalo na as engineers, we are constantly looking for ways para maging mas efficient at cost-effective ang ating power sources. Sa report na ito, hihimayin natin kung paano ba talaga gumagana ang mga panels na to on a deeper level. Hindi lang ito tungkol sa pagkasabit ng mga panels sa ating mga bubong. It's about the whole system design. From the solar cells, the inverter technology, hanggang sa kung paano ito nag-feed ng power sa ating load or even back to the grid. Bilang mga electrical engineering students, dito tayo sa part na to magdadive sa mga technicalities. Pag-uusapan natin ang mga challenges na kinakaharap ng PV technology, ang mga latest innovations, at kung bakit ito ang future of energy na dapat nating pagtuunan ng pansin. So sit back and relax as we deep dive in the world of photovoltaics. Sa mga susunod na bahagi ng ating video, makikita nyo ang actual application, system, components, at full impact nito sa ating energy sustainability goals. Ito ang photovoltaic power system, the technology that turns sunlight into a sustainable future. Ngayon naman, let's get visual. Itatanong siguro, how do solar cells look like? Kasi kung titignan natin sa malayo, parang pare-pareho lang silang mga blue o black na panels, di ba? Pero as electrical engineering students, we need to look closer. Sa slide nito, makikita nyo ang dalawang main players sa market, ang monocrystalline at polycrystalline cells. Solar cells, malalaman nyo agad na pagkakaiba nila base pa lang sa kulay at shape ng bawat cell. Unahin natin itong kulay black na panel. Sa kaliwa, ito ang tinatawag nating monocrystalline. From the name itself, mono, meaning single crystal. Ginagawa ito mula sa isang high-grade silicon crystal na hiniwa into wafers. Pansinin nyo yung edges niya. Medyo rounded or may diamond shape gap sa pagitan ng cells. Bakit naman black? Kasi mas pure ang silicon na gamit dito. At dahil doon, mas efficient sila mag-absorb ng light. Usually, ito ang pinipiling kung limitado ang space sa bubong pero kailangan ng mataas na power output. High efficiency, sleek design, pero medyo mas pricey ang investment dito. Dako naman tayo rito sa asul o blue na panel sa kanan. Ito naman tinatawag nating polycrystalline. Dito, instead of a single crystal, maraming fragments ng silicon ang pinagsama-sama o tinutunaw para mabuo ang cell. Dahil sa multiple crystal na ito, nagkakaroon siya ng marbled look o yung parang glittery blue appearance. In terms of efficiency, medyo mas mababa kumpara sa monocrystalline. Pero don't get me wrong, napakasikat nito sa market dahil sa mas budget-friendly ito at mas mabilis i-manufacture. Perfect ito sa mga malalaking solar farms kung saan hindi issue ang space. So, whether it's black or blue, ang choice ay laging nakadepende sa budget, space at efficiency requirements ng ating project. Pero kahit ano pa ang itsura nila, ang mahalaga ay ang core function nila, converting sunlight into usable energy. Now, let's look at a real-world example. Gaya nakikita nyo sa image, ito ang pinaka-common na application ng photovoltaic system na pamilyar sa ating lahat, ang residential solar installation. Matapos nating pag-usapan yung pinagkaiba ng mono at poly cells, dito natin makikita kung paano sila nag-exist sa ating daily lives. Mapapansin nyo na ang panels ay naka-install sa bubong ng bahay to maximize the exposure sa sikat ng araw. This is what we call distributed generation, kung saan ang mismong consumer ay nagiging producer na rin ng sarili nilang kuryente. As electrical engineering students, hindi ng panels ang nakikita natin dito. Nakikita natin ang isang buong system. Kapag tinitingnan nyo yung setup na ito, isipin nyo yung orientation at tilt angle ng mga panels. Bakit ba sila nakatagilid? It's because we want to capture the maximized solar irradiance throughout the day. Every wire and every connection sa bubong na yan ay kailangan dumaan sa tamang calculation. Isipin nyo rin ang safety aspect from the mounting structure na kailangang makatagal sa malakas na hangin at ulan hanggang sa DC cables na magdadala ng kuryente papunta sa inverter sa loob ng bahay. This is engineering at its finest, bringing technology directly to our homes. Bakit ito mahalaga? Simple lang, energy independence and cost reduction.
Ang pamilyang nakatira sa bahay na ito ay hindi lang nakakatipid sa monthly electricity bill, nakakatulong din sila sa pag-reduce ng load sa ating main power grid, lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng kuryente. Ang mga ganitong setup ay naging necessity na, hindi lang basta luxury. It shows na ang solar energy ay hindi lang pang industrial skill. It is personal, it is accessible, and it is reliable. So looking at this house, we see the future of energy. Sunlight hitting the roof converted into electricity and powering a home. Pero paano nga ba ito gumagana under the hood? Ngayong nakita na natin ang iba't ibang klase ng solar cells, ang susunod na tanong ay, how do solar cells actually work? Pero bago natin sagutin yan, kailangan na muna nating silipin kung ano ba ang nasa loob ng isang solar panel. Isipin nyo ang solar panel na parang isang sandwich ng iba't ibang layers. Bawat layer na nakikita nyo sa diagram ay may kanya-kanyang role para masiguradong protektado ang system at efficient ang produce natin ng kuryente. Simulan natin sa labas. Una dyan ay ang aluminum frame. Ito ang nagbibigay ng structural support para hindi madaling mayupi ang panel. Kasunod ay ang tempered glass. Hindi lang ito basta salamin. Kailangan itong maging matibay laban sa ulan, hangin o kahit maliit na bato, habang hinahayaan itong makalusot ang sunlight. Pansinin nyo rin ang encapsulant. EVA, ito yung parang glue o protective film na nakabalot mismo sa ating solar cells. Ang trabaho nito ay seal ang cells para hindi pasukin ng moisture o dumi na pwedeng makasira sa electrical connections. Sa gitna, andyan ang ating solar cells, the heart of the system. Dito nangyayari ang conversion ng light into electricity. Sa ilalim naman, mayroon tayong backsheet. Ito ang nagsisilbing insulator at last line of defense laban sa init at unwanted moisture mula sa likuran. And finally, sa pinakababa, makikita nyo ang junction box. Ito ang output terminal kung saan lahat ng kuryenteng na-generate ng cells ay tinitipon bago ito ipadala sa ating mga inverters. Without this box, wala tayong paraan para mailabas ang kuryente mula sa mga panel. So looking at this diagram, makikita natin na ang isang solar panel ay hindi lang basta piraso ng silicon. It is a well-engineered assembly of different materials working together. Ngayon, alam na natin ang bawat components. Mas madali na nating maintindihan ang physics sa likod ng paggalaw ng electrons. Ngayong alam na natin ang anatomy o yung panlabas na layers ng solar panel, pumasok naman tayo sa loob mismo ng isang solar cell. Dito natin hihimayin kung paano ba talaga gumagalaw ang mga electrons para makabuo ng kuryente. As you can see sa diagram, ang solar cell ay binubuo ng mga layers ng semiconductors at conductive materials. Parang micro-power plant, ito sa sobrang liit ng scale. Focus tayo sa gitna, yung N-type at P-type silicon. Ito ang pinakapuso ng ating cell. Ang N-type or negative ay may extra electrons, habang ang P-type or positive naman ay may holes o kulang sa electrons. Kapag pinagsama natin sila, gumagawa sila ng isang electric field sa gitna. Ngayon, kapag tinamaan ito ng sikat ng araw, yung protons mula sa sunlight ay nag-excite sa mga electrons. It's like giving them enough energy para tumalon at gumalaw. This movement is what we call the photovoltaic effect. Pero paano natin nakukuha yung kuryenteng yun? Dito papasok yung metal grid sa itaas at yung metal plate sa ilalim. Ang metal grid ay sumasalo sa mga gumagalaw ng electrons nang hindi hinaharangan ng sikat ng araw. Mayroon din tayong anti-reflection coating sa taas. Sobrang importante nito dahil ayaw nating mag-bounce back lang ang sikat ng araw. Gusto nating ma-absorb lahat ng light energy hanggang maaari para sa maximum efficiency. Ang salamin o glass sa pinakataas naman ay ang nagsisilbing protection para sa lahat ng sensitive layers na ito. To put it simply, ang solar cell ay isang device na gumagamit ng layers ng silicon para guluhin ang mga electrons gamit ang sunlight. At kinukuha natin ang flow na yon gamit ang metal contracts. And that is the magic of solar energy conversion. From a simple ray of light, we get usable electrical power. Sa susunod na part, titignan naman natin ang efficiency factor na nakakaapekto sa process na ito. Ngayon, dadako na tayo sa isa sa pinaka-interesting na bahagi ng ating discussion. How do solar cells work? O sa madaling salita, paano nga ba nagiging kuryente ang sikat ng araw? So bago tayo pumasok sa mga technical details ng electrons at semiconductors,
kailangan muna nating maintindihan ang basic foundation nito. Ang unang nangyayari kapag ang sunlight o sikat ng araw ay tumatama sa ating solar cell ay ang proseso ng absorption. Isipin nyo na ang ating solar panel ay parang isang sponge. Para makuha natin ang maximum efficiency, kailangan ma-absorb ang panel ng hanggat maaari ay pinakamaraming energy mula sa araw. Napakasimple lang ng logic dito. The more energy it absorb, the more energy it can supply. Kumbaga, mas maraming fuel o sikat ng araw na nakukuha ng ating photovoltaic system, mas malakas din ang output or ng kuryente na kaya natin ibigay sa mga appliances o kaya sa grid. Kaya naman napaka-critical ng design at placement ng ating mga solar panels. Hindi lang ito basta ilalagay kung saan-saan. Kailangan ma-maximize ang exposure nito sa direct sunlight para sa masiguradong hindi sayang ang bawat sinag na tumatama sa mga surface nito. Sa puntong ito, mahalagang tandaan na ang absorption na ito ay nagsisilbing trigger para sa mga susunod na chemical at electrical reactions sa loob ng ating cell. Kung mahina ang absorption, mahina rin ang kuryente. Kaya sa susunod na ating slide, hihimayin natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob kapag sapat na ang energy na nakuha natin mula sa araw. It's all about efficiency and capturing as much light as possible to power our home sustainably. Moving forward sa ating discussion, kailangan din nating pag-usapan ang mga challenges pagdating sa efficiency ng mga solar cells. Gaya ng nakikita natin sa slide, here's the thing. Hindi lahat ng sikat ng araw na tumatama sa panel ay nagagamit natin. Sa katunayan, somewhere around 5% of energy from the sun is already lost, bago pa man ito makapasok sa loob ng system. Nangyayari ito dahil sa tinatawag nating reflection. Kapag ang sinag ng araw ay tumama sa glass top layer ng ating solar panel, may bahagi ng liwanag na tumatalbog pabalik sa atmosphere sa halip na absorb ng semiconductor material sa ilalim. Isipin nyo na lang na ang isang bintana. Kapag tinamaan ito ng liwanag, may nakikita tayong kintab o glare. Yun ang tinatawag nating reflection. At sa solar technology, ang glare na yun ay sayang na energy. Kaya kung mapapansin nyo sa diagram sa tabi natin, pinapakita dyan ang iba't ibang layers ng solar cell. Or, yung pinakaitaas na bluish layer ay ang glass protector. Napaka-importante nito para protektahan ang cell mula sa ulan o dumi. Pero it also acts as a barrier. Dahil sa 5% loss na ito, ang mga engineers ay gumagamit ng mga anti-reflective coatings para mabawasan ang talbog ng liwanag at masiguradong mas maraming photons ang makapasok sa loob para maging kuryente. So, bakit nga ba natin ito kailangang malaman? Kasi sa larangan ng photovoltaic power systems, bawat porsyento ay mahalaga. Ang 5% loss dahil sa reflection ay malaking bagay na pagdating sa large-scale solar farms. Kaya naman, part ng engineering goal natin ay i-minimize ang reflection na ito para mas lumapit tayo sa maximum efficiency. So kahit akala natin ay diretso ang pasok ng light, laging may initial loss sa surface level pa lang. Ngayon naman, pag-usapan natin ang solusyon sa problemang binanggit ko kanina tungkol sa reflection loss. Para maiwasan ang lalong pagkawala o further losses ng sun's energy pagtama nito sa glass layer, dito na papasok ang tinatawag nating anti-reflective or anti-reflection coating. Kung titingnan ninyo sa ating diagram, ito yung manipis na layer na inilalagay sa ibabaw ng ating solar cell. Ang main job nito ay siguraduhin na sa halip na tumalbog ang liwanag pabalik sa ere, ay mahuli o matrap ito at dumiretso sa loob ng system natin. Napaka-crucial step na ito sa paggawa ng solar panels. Isipin nyo na lang, kung wala ang coating na ito, napakaraming potential energy ang masasayang lang. Sa pamamagitan ng anti-reflection coating, mas nadadagdagan natin ang absorption rate ng ating cell. Binabago nito ang paraan ng pag-interact ng light waves sa surface. Kaya imbes na maging parang salamin na nakakasilaw, mas nagmumukhang dark o bluish ang panel dahil sa sipsip nito ng liwanag. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga solar panels na nakikita natin
Sa mga bubong ay hindi ganun kakinang dahil design sila na i-absorb ang light at hindi i-reflect ito. In short, itong coating na ito ang nagsisilbing gatekeeper ng pagpasok ng mas maraming energy. Kapag mas maraming photons ang nakapasok at nakarating sa semiconductor layer, mas marami tayong ma-generate na kuryente. Ito ay isang simpleng application ng physics pero may napakalaking impact sa overall performance ng ating photovoltaic power system. Sa slide naman na ito ay tatalakayin natin ang scenario to be avoided pagdating sa pag-design ng solar cells. At ito ay ang pagkakaroon ng incorrect coating na nagre-resulta sa optical losses. Alam naman natin na ang goal natin sa solar energy ay ma-absorb ang hanggat mas maraming light hanggat maaari. Pero kapag mali ang application ng ating anti-reflection coating or ARC, nagkakaroon tayo ng problema sa reflection. Pansinin niyo yung diagram sa screen. Makikita niyo na ang light waves ay nagba-bounce back mula sa top surface at sa interface ng coating. Ang main issue rito ay kapag ang waves na ito ay naging aligned o in phase, sa physics tinatawag natin itong constructive interference. Kapag ang peak ng isang wave ay tumapat sa peak ng isa pang wave, nag-amplify o lumalakas ang reflected light imbes na makancel out ito. Imbes na pumasok ang energy sa loob ng cell para maging kuryente, tumatalbog lang ito pabalik sa atmosphere. Para itong salamin na nasasayang lang ang sikat ng araw dahil hindi ito tumatagos sa ating semiconductor material. Kaya napaka-critical ng calculation ng thickness at refractive index ng ating coating. Dapat ang kapal nito ay tamang-tama para magkaroon tayo ng destructive interference. Yung tipong magka-counter ang waves para ma-eliminate ang reflection. Tandaan natin na ang maling coating ay hindi lang basta cosmetic issue. Ito ay isang efficiency killer. Kapag hinayaan nating mangyari ang senaryo na ito, bababa ang overall performance ng ating photovoltaic system dahil sa dami ng nasasayang na photons. Sa madaling salita, sayang ang effort ng ating solar cell kung sa ibabaw pa lang, tinataboy na natin ang liwanag. Sa slide na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng solar cell efficiency, ang pag-manage ng reflected energy. Mapapansin niyo sa ating diagram na kapag tumama ang liwanag ng araw sa surface ng solar cell, hindi lahat ng ito ay agad na-absorb. Sa katunayan, kung wala tayong special na layer, malaking bahagi ng light energy ang babalik lamang sa atmosphere o magre-reflect pabalik. Sayang naman ang enerhiyang ito kung hindi natin magagamit para makagawa ng kuryente. Diyan pumasok ang konsepto ng right amount of coating o yung tinatawag nating anti-reflective coating. Ang goal natin dito ay ma-minimize o kung kakayanin ay cancel out ng tuluyan ang reflection na ito. Paano ito nangyayari? Sa pamamagitan ng tamang kapal o thickness ng coating, gumagawa tayo ng tinatawag na destructive interference. Ibig sabihin, yung mga sinag ng liwanag na nagre-reflect sa top ng surface ng coating at yung mga nagre-reflect mula sa boundary ng coating at solar cell ay magkakasalubong sa paraang pinapantay nila ang isa't isa. Dahil nababawasan ng reflection, mas maraming photons ang nakakapasok sa loob ng semiconductor material. Kapag mas maraming liwanag ang pumasok, mas marami tayong ma-excite na electrons na direktang nagre-resulta sa mas mataas na solar o ng power output at mas efficient na photovoltaic system. Kaya tandaan natin, hindi lang basta sapat na may solar cell tayo. Kailangan din natin siguraduhin na captured ang bawat sinag ng araw sa pamamagitan ng tamang optical engineering at coating thickness. So para i-wrap up ang ating discussion tungkol sa optical management, pag-usapan natin ang role ng anti-reflection coating o ito yung tinatawag na ARC or ARC. Gaya ng nakikita natin sa slide, ang primary function nito ay parang isang one-way street para sa liwanag. So pinapapasok nito ang light photons pero pinipigilan nito ang pag-reflect ng mga ito palabas. Pero hindi lang basta paglalagay ng layer ang ginagawa rito. Binabanggit sa slide na meron tayong certain manipulation na ginagawa habang nasa manufacturing stage
para makuha ang specific characteristics na kailangan natin. Ang manipulasyon na ito ay involve ang pagpili ng tamang materyales gaya ng silicon nitride o titanium dioxide na may saktong refractive index. Sa factory, ginagamitan ito ng proseso tulad ng plasma-enhanced chemical vapor deposition para masiguradong dikit na dikit at uniform ang kapal ng coating sa buong surface ng ating wafer. Ang goal ng manufacturing manipulation na ito ay hindi lang para i-cancel ang reflection sa isang kulay o wavelength lang, kundi para maging effective ito sa buong solar spectrum na natatanggap natin mula sa araw. Bukod sa pag-minimize ng reflection, ang coating na ito ay nakakatulong din sa surface passivation. Ibig sabihin, nino-neutralize nito ang mga defects sa surface ng silicon para hindi matrap ang mga electrons, na lalong nagpapataas ng ating efficiency. So in summary, ang ARC ay hindi lang simpleng pintura o takip. It is a highly engineered layer. Sa pamamagitan ng tamang manufacturing techniques, sinisiguro natin na ang bawat square millimeter ng ating solar cell ay optimized para makuha ang maximum energy harvest, na siyang core ng ating pag-aaral dito sa photovoltaic power systems. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ba talaga gumagana ang solar cells. Siguro may tanong na pumapasok sa isip nyo, paano kung hayaan na lang natin na tamaan ng ilaw yung silicon junction nang wala ng anumang layers o barriers sa ibabaw? Sa unang tingin, parang simple lang, no? Iisipin natin na kapag tinamaan ng sunlight ang silicon, automatic na magkakaroon na ng kuryente. Pero sa totoo lang, hindi ganun kasimple ang proseso. Ang silicon kasi, kahit na na-expose na sa ilaw, hindi agad nakakagawa ng usable electricity kung wala namang tamang structure. Kailangan ng tinatawag na PN junction kung saan may positive side at negative side ang material. Ito yung magkakaroon ng electric field sa loob ng solar cell. Kapag may ilaw na tumama, yung energy galing sa photons ng sunlight ay magpapagalaw ng mga electrons. Pero kung walang barrier o junction, magre-recombine lang ulit yung electrons at holes. Ibig sabihin, mawawala lang yung energy at hindi natin siya mako-convert into electricity. Kaya mahalaga yung layers at design ng solar cell. Hindi lang basta pagtama ng ilaw. Kailangan may system na mag-guide sa movement ng electrons para magkaroon ng current na pwede nating gamitin. So in short, hindi sapat na may sunlight lang. Kailangan din ng tamang structure ng solar cell para maging effective ang pag-produce ng kuryente. Ngayon naman, pag-usapan natin yung isang limitation ng silicon bilang material. Ang silicon ay isang semiconductor pero medyo shiny o reflective siya. Ibig sabihin, kapag directly siyang na-expose sa sunlight, hindi lahat ng energy ay na-absorb. Sa katunayan, umaabot sa around 30% ng energy mula sa araw ang nawawala dahil lang sa reflection. Ibig sabihin, halos isang katlo ng potential energy na pwede sana nating makuha ay nasasayang lang. So, imbes na ma-convert into electricity, bumabalik lang yung light sa environment. Kaya malaking inefficiency ito kung walang gagawing improvement sa design ng solar cell. Dito pumapasok yung importance ng engineering sa photovoltaic systems. Hindi lang sapat na may silicon tayo. Kailangan din natin siyang i-optimize para marami siyang ma-absorb na sunlight. Kaya gumagamit ng mga techniques tulad ng anti-reflective coatings at surface texturing. Ang goal nito ay bawasan yung reflection at mas maraming photons ang makapasok sa material. Kapag mas maraming light ang na-absorb, mas maraming electrons ang ma-excite at mas mataas ang magiging electricity output ng solar cell. So, in short, kahit maganda ang silicon bilang semiconductor, may limitation siya sa reflection. At dahil dito, kailangan ng additional design improvements para mas maging efficient ang solar panels. Ngayon naman, para ma-achieve ang photovoltaic effect, kailangan natin ng isang material na kapag tinamaan ng sunlight ay magpapakita ng behavior na parang isang conductor. Ibig sabihin, kailangan may kakayahan itong magpa-flow ng electric charges, lalo na kapag may energy na galing sa liwanag. Pero bago tayo dumiretso sa solar cell, balikan muna natin ng isang basic concept sa electricity. Review question. Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng isang copper conductor kapag walang voltage na naka-apply dito? Sa ganitong kondisyon, kahit na maraming free electrons sa copper, ang mga ito ay random lang ang galaw.
Ibig sabihin, gumagalaw sila sa iba't ibang direksyon pero walang net movement o walang direksyon na flow. Dahil dito, walang nabubuong electric current kahit na may movement ng electrons. Ngayon, kapag nag-apply tayo ng voltage, saka pa lang magkakaroon ng direction ang galaw ng electrons, kaya nagkakaroon ng current. So, bakit importante ito sa photovoltaic system? Kasi sa solar cell, kahit walang external voltage, ang sunlight mismo ang nagbibigay ng energy para magkaroon ng directed movement ang electrons. Parang siya na mismo ang nagtitrigger ng flow ng current. Kaya mahalaga na ang material na gagamitin natin ay kayang mag-react sa sunlight at mag-produce ng ganitong behavior. Hindi lang basta ordinary conductor. At yan ang magiging bridge natin para mas maintindihan kung paano talaga gumagana ang solar cells sa mas malalim na level. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ba talaga gumagana ang solar cells. Siguro may tanong na pumapasok sa isip nyo, paano kung hayaan na lang natin na tamaan ng ilaw yung silicon junction nang wala ng anumang layers o barriers sa ibabaw? Sa unang tingin, parang simple lang, no? Iisipin natin na kapag tinamaan ng sunlight ang silicon, automatic na magkakaroon na ng kuryente. Pero sa totoo lang, hindi ganun kasimple ang proseso. Ang silicon kasi, kahit na na-expose na sa ilaw, hindi agad nakakagawa ng usable electricity kung wala namang tamang structure. Kailangan ng tinatawag na PN junction kung saan may positive side at negative side ang material. Ito yung magkakaroon ng electric field sa loob ng solar cell. Kapag may ilaw na tumama, yung energy galing sa photons ng sunlight ay magpapagalaw ng mga electrons. Pero kung walang barrier o junction, magre-recombine lang ulit yung electrons at holes. Ibig sabihin, mawawala lang yung energy at hindi natin siya mako-convert into electricity. Kaya mahalaga yung layers at design ng solar cell. Hindi lang basta pagtama ng ilaw. Kailangan may system na mag-guide sa movement ng electrons para magkaroon ng current na pwede nating gamitin. So in short, hindi sapat na may sunlight lang. Kailangan din ng tamang structure ng solar cell para maging effective ang pag-produce ng kuryente. So, ayon sa slide, ang sagot natin ay ang balanced electron is free to move, transferring from one atom to another in random. So, anong ibig sabihin nito? Sa isang material, lalo na sa semiconductor, meron tayong tinatawag na valence electrons. Ito yung mga electrons na nasa outermost part ng atom. Normally, naka-attach pa rin sila sa atom, pero hindi sila sobrang higpit na nakatali. Ibig sabihin, konting energy lang, pwede na silang makawala. Ngayon, kapag walang external energy tulad ng sunlight, yung movement ng electrons ay random lang, paiba-iba ng direction, walang pattern. Kahit gumagalaw sila, hindi ito nagpo-produce ng electricity dahil walang net flow. Pero kapag tinamaan na ng sunlight ang solar cell, nagbibigay ito ng energy sa electrons. Dahil dito, mas magiging free sila to move from one atom to another. So, from random motion, nagiging mas active yung movement ng electrons. Pero importanteng tandaan, yung random movement pa lang na to, hindi pa siya sapat para makagawa ng kuryente. Kailangan pa rin ng direction ang movement ng electrons. At dito na papasok yung design ng solar cell kung saan may electric field na magdadirect sa kanila. So, in summary, yung key idea ng slide na to is ang balanced electrons ay nagiging free to move kapag may energy. At ito ang first step para makapag-produce ng electricity ang solar cell. So, dito, ang point lang naman is kung bakit nagkakaroon ng photovoltaic effect sa isang material like silicon. Ang sinasabi dito, kailangan yung material ay may free-moving electrons. Sa silicon na semiconductor, hindi totally free ang electrons. But kapag may external energy, pwede silang maging free. Dito, papasok yung sunlight. Kapag ang silicon ay nag-absorb ng energy mula sa araw, yung energy ng photons ay sapat para mapaalis yung electron sa orbit niya. Once natanggal siya, hindi na siya bound sa atom, so nagiging free electron siya. At dahil marami na silang gumagalaw na electrons, doon nagsisimula yung possibility ng current. So ang pinaka-core idea ng slide na ito is photons from sunlight, nagbibigay siya ng energy, to nagpapalaya ng electrons, to ito na ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng photovoltaic effect. So, ngayon naman, focus natin dito is yung lattice structure ng silicon at kung paano nakaayos yung atoms niya. Ang silicon ay hindi basta random yung arrangements ng atoms. Nakaayos siya sa isang very organized pattern na tinatawag na lattice structure. Parang grid kung i-visualize natin to. Dito, bawat silicon atom ay nakakabit sa 4 na neighboring atoms.
yung connection na yon ay tinatawag na covalent bond. Ibig sabihin, instead na magbigay o tumanggap lang ng electrons, ang silicon atoms ay nagsishare ng electrons sa isa't isa para maging stable yung structure nila. Ngayon, dahil shared yung electrons, ang tendency is nakatali sila sa bonding. Hindi sila basta-basta makakagalaw o makakalipat ng posisyon. Kaya kung iisipin mo, kahit maraming electrons sa system, hindi sila useful for current kasi wala silang freedom to move. Ito yung pinaka-importante. Sa ganitong setup, stable ang silicon pero kulang siya sa free electrons. At dito nagiging critical yung idea na kailangan ng external energy. Kasi kung walang energy na papasok, mananatiling nakakabit lang yung electrons sa atoms nila. Walang movement, so walang current. Kapag may enough energy na pumasok sa system, doon pa lang magkakaroon ng chance na ma-break o ma-disturb yung covalent bonds. At kapag nangyari yun, saka pa lang magkakaroon ng free electrons na pwedeng gumalaw. So, kung isa-summarize natin in a simple way, ang silicon ay may organized lattice structure, bawat atom ay may 4 na covalent bonds at dahil dito, tightly held ang electrons. Kaya kailangan muna ng energy para maging free sila at maging useful sa pag-generate ng kuryente. Yan yung pinaka-foundation kung bakit mahalaga maintindihan natin yung structure ng silicon. So, dito naman po yung ang photobolic effect sa atomic level. So, yung sunlight at sa photon, ang sikat ng araw ay binubuo ng maliliit na packet ng energy na tinatawag na photons. Sa image na ito yung mga paraang maliwanag na spark o kidlat na tumatama sa atom. So, the, ang nakikita naman sa bilog sa gitna ay ang nucleus at ang malilit na puting bola ay umiikot sa paligid at ang mga electrons. Kapag tinamaan ng protons or light energy, ang isang electron sa solar cell, kadalasan gawa sa silicon, nakukuha ng ang electron sa sapat na energy para kumawala sa orbit nito. So, dahil sa special layer ng solar cell sa p-n junction, ang mga nakakawalang electrons na ito ay napipilitang dumaloy sa isang direksyon. Ang daloy na ito ay ang electrons ang tinatawag nating kuryente or direct or DC current. So, in short po, ang liwanag ng araw ay sinisipa ang mga electrons palabas kami ng atoms para maging kuryente. So, dito naman po yung continuation ng isang slide. So, ang konsepto ng baterya or imbalance of charge, para gagumana ang solar cell, kailangan itong mag-behave na parang baterya. Ibig sabihin, kailangan ng may imbalance o hindi pagkapantay ng charge sa dalawang panig nito. Kung balanse ang charge, walang kuryenteng dadaloy. And number 2, ang p-n junction, dito nabubuo ang dalawang panig. Ang p side, may kulang na electrons na tinatawag na holes. Sa n side, may sobrang electrons. Kapag pinagdikit ang dalawang ito, doon nabubuo ang p-n junction. And ito ang nagsisilbing traffic enforcer na nagtutulak sa mga electrons na dumadaloy sa isang direction lang. Bakit hindi sapat ang pure silicon? So, ang pure silicon kasi ay isang insulator na natural itong state. Hindi ito masyadong magaling sa magpadaloy ng kuryente dahil sa masaya na ang mga atoms nito at ayaw nang gumalaw ng mga electrons. Kaya kailangan natin ng paraan para kuloyin ang structure na ito. So, ang doping ay proseso ng paglalagay ng isang substance o impurity sa silicon para magbago ang conductivity nito na nagdadagdag ng elements gaya ng phosphorus na may extra electrons, nagdadagdag ng elements gaya ng boron at kulang na electrons or creating a hole. Para naman dito sa slides na to, sasagutin natin yung tanong sa gilid. So, yung number 1, para maging negatively charged or n-type, ang ginagamit na dopant dito ay phosphorus. Bakit? Ang silicon ay may 4 na valence electrons. Ang phosphorus naman ay may 5. Kapag hinalo ang phosphorus sa silicon, may sumusobrang isang electron. Dahil ang electron ay may negative charge, ang tawag dito ay n-type, semiconductor. Para naman sa number 2, para maging positive charge, p-type. Ang ginagamit na dopant dito ay ang boron. Bakit ang boron? Ang boron ay mayroon lamang 3 valence electrons. Kapag hinalo ito sa silicon, nagkakaroon ng kulang na electron o ang tinatawag na hole. Itong hole na ito ay tinutulig na positive charge kaya
Ang tawag dito ay ang P-type positive semiconductor. So, dito naman po yung periodic table. So, number 1 po ang group numbers. Kung mapapansin mo ang column na yung may mga vertical lines, may mga numero sa taas o tinatawag na group 14, silicon C. Dito nakahanay ang silicon. Meron itong 4 na valence electrons and electrons sa outer layer. Ito naman ang main materials ng karamihan sa solar panels. Yung group 30 naman, yung boron, nasa kaliwa ng silicon, meron naman itong 3 valence electrons dahil kulang siya, isa sa kumpara sa silicon, gumawa siya ng hole o positive charge p-type. Group 50 naman yung phosphorus or P. Nasa kanan ng silicon, mayroon itong 5 valence electrons dahil sobra siya ng isa kumpara sa silicon, nagbibigay siya ng free electron or negative charge. Bakit mahalaga ang pwesto nila? Sa chemistry, ang elements na magkatabi o magkagrupo ay may magkaparehong properties. Pinili ng boron at phosphorus bilang dopant dahil halos kapareho nila ang size ng atoms ng silicons kaysa kaya madali silang isiksik sa crystal structure ng silicon na hindi nasisira. So, dito naman po ipapaliwanag natin yung phosphorus and dopant. So, yung phosphorus po is a negative side. So, ang phosphorus ay may 5 valence electrons dahil 4 lang ang kailangan para makisama sa silicon, may sumusobrang isa. So, ang X ng electron na ito ay malayang gumagalaw dahil ang electrons ay may negative charge. Ang tawag sa layer na ito ay ang N-type. Sa positive side naman po, andito yung boron. Ang boron naman ay may 3 lamang valence electrons. Kung kulang siya ng isa para kumpleto ang bond sa silicon, so pagkakulangan ito sa tinatawag na hole, itong hole ay parang bakanting upuan na naghahanap ng electrons dahil ang absent ng negative electrons ay itinuturing na positive and ang tawag dito ay p-type. So, dito naman po yung lattice structure ng silicon. Ang bawat silicon ay may 4 na kamay, valence electron. Sa diagram, makikita na nakikipag-bond sila sa isa't isa para mabuo ang lattice structure. Dahil sa lahat sila ay may 4 na electrons, stable sila at walang sobrang electrons na gumagalaw. At pagpasok ng phosphorus, dito naman papasok ang doping. Pinapalitan natin ang silicon atom sa isang phosphorus atom tulad ng napag-usapan natin sa periodic table. Ang phosphorus ay nasa group 15 na mayroon itong 5 valence electrons. And 4 sa 5 electrons ng phosphorus ay nakikipag-bound sa katabing silicon atoms para makisama sa structures. And yung 5 electrons na tinuturo ng red arrow ay may kapareha ito na tinatawag na loosely bound electron. Dahil hindi ito nakatali sa bond, napakadali nitong pagalawin. Kapag tinamaan lang siya ng energy mula sa araw, ang electrons na ito ay magiging free electrons na dadaloy sa ibang kuryente. So, dito naman po yung sa boron. So, ang silicon lattice, may mga bilog na may C sa silicon atoms. Sa natural na state nila, bawat silicon atom ay may 4 na electrons na nakikipag-bond sa mga katabi nitong atoms. Perfect ang fit nila kapag magkakahawak kamay. Pagpasok ni boron, sa gitna ng diagram, makikita mo ang B o boron. Pinapalitan ito ng pwesto ng isang silicon atom dahil ang boron ay nasa group 30 sa periodic table. 3 lang ang electrons nito. So, napapansin mo rin ba yung red arrows na nakasulat na 1 pair, 2 short? Dahil 3 lang ang electrons ng boron, wala siyang mabibigay na electrons para sa pang-4 na bond sa katabi ng silicon. Dahil kung ang isang electrons ay nagkakaroon ng hole o vacanting space lattice structure, itong hole na ito ay uhong sa electrons, tinuturing itong positive charge carrier kahit wala talagang particles na positive doon. Ang kawalan ng negative electrons ay nagre-resulta ng positive behaviors ng material. Ang atomic lattice structure ng silicon. Ang silicon ay isang tetravalent semiconductor na nangangahulugang meron itong 4 na valent electrons na bumubuos ng matatag na covalent bond sa crystal lattice nito. Subalit, upang maging epektibo ang energy converter, kailangan natin ng proseso na tinatawag na doping.
Sa slide na ito, makikita natin ang dalawang klase ng doping. Ang N-type na kung saan gumagamit tayo ng phosphorus na may 5 valence electrons. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng extra negative charge carrier na electron na hindi bahagi ng band. Sa kabila naman, ang P-type kung saan boron ang ginagamit natin na may 3 valence electrons lamang. Kaya nagkakaroon tayo ng mga holes of positive charges na carriers. Ang engineering challenge dito ay ang pagkontrol ng dopant concentration. Sa particular na level na ito, kailangan natin makuha ang tamang carrier density para ma-optimize ang conductivity ng device nang hindi nasisira ang crystal integrity. Ang maayos na pag-aayos ng mga atom na sa lattice na ito ay nagsisilbing patayan ng lahat ng sumusunod sa proseso. At ang kahit na maliit na lattice defect ay maaaring magresulta ng pagkababa ng kalidad ng kuryenteng malilikha. Ngayon naman, natapos na natin ang ating pagdodope sa silicon. So, pagdudugtongin natin sila upang makabuo naman tayo ng PN junction. Kapag pinagsama mo ang N at P-type, may nagaganap na diffusion dahil sa matinding concentration gradient sa kanilang interface. Ang mga free electrons sa N-side ay lumilipat sa P-side para punan naman ang mga holes dito. Dahil dito, ang N-side na nawawala na electrons ay nagiging positive at ang mga P-side na nakakakuha ng electron ay nagiging negative. Ito ang bumubuo sa depletion region sa gitna ng dalawang N at P junction. Napaka-importante ng region ito dahil dito nabubuo ang built-in electric field na nagsisilbing one-way gate. Sa madaling salita, ang region na ito ang nagpapasya kung papayagan ba dumaloy ang kuryente o hindi. Na siyang nagtatakda naman ng rectification property sa ating junction, na siyang crucial na bahagi sa pagpapanatili ng unidirectional flow ng kuryente. Ang kapal naman ng region ito ay maingat na idinidisenyo para ma-maximize ang potential barrier na kailangan para sa operasyon ng cell. At ito ang nagsisiguro na ang ating solar cell ay gumagana bilang isang functional diode sa ilalim ng exposure ng araw o liwanag. Ang pag-unawa sa operasyon ng isang solar cell ay nangangailangan ng masusing pagtingin sa antas ng atomic physics at semiconductor engineering. Sa kaibuturan ng teknolohiyang ito at ang prosesong tinatawag na doping, na kung saan ang purong silicon ay binabago ang katangian upang makalikha ng dalawang magkaibang region. Ang N-side na sagana sa mga libreng electron dahil sa pamamagitan ng phosphorus at ang P-side naman na sagana sa holes o positibong charges carriers dahil sa boron. Ang interaction sa pagitan ng dalawang ito ang nagtatakda ng kakakayang ng solar cell na mag-convert ng liwanag tungo ng kuryente. Dahil mas marami ang electron sa N-side, natural na silang tumawid patungo sa P-side. Ang paglipat naman nito ang nagresulta ng pagbabago ng mga charges. Ang P-side ay nagiging negative at ang N-side naman ay nagiging positive. Dahil dito, nabubuo ang isang depletion region na tinatawag sa gitna na nagsisilbing pader o barrier nila. Ang barrier na ito ang nagpapanatili ng daloy ng kuryente at nagbibigay sa mga junction ng katangian ng isang baterya na siyang naghahanda sa mga cell para gamitin ang liwanag upang makalikha ng kuryente sa mga power plant. Ang proseso ng pagbuo ng depletion region at ang pag-abot sa equilibrium ay ang mga pundasyon kung bakit nagiging epektibo ang power device ng isang semiconductor sa junction. Matapos ang mabilisan ng paglilipat o rush ng mga electrons mula sa N-side patungo sa P-side, isang mahalagang balanse ang nabubuo. Ang mga electrons na tumatawid ay nag-iiwan ng mga positive ions sa N-side at nagiging sanhi sa pagtitipon ng negative charges sa P-side na siyang bumubuo sa region ito. Dahil ang region ito ay wala ng malayang charges carriers na nagsisilbing potential barrier o pader na pumipigil sa hindi kontroladong pagdaloy ng kuryente.
Dahil sa built-in electric field na nililikha sa loob ng depletion region, ang silicon junction ay nagtataglay na ngayon ng katangian na katulad ng isang baterya. Ang potential difference na ito ang mekanismong hinihiwalay sa mga electron-hole pairs kapag ang cell ay tinatama ng mga photons mula sa sikat ng araw. Kung wala ang equilibrium na ito at ang matatag na electric field na depletion region, muling magsasama ang mga charges carriers or recombination at hindi na makakuha ng kuryente. Sa madaling salita, ang region ito ang nagpapabago sa random na proseso ng light absorption tungo sa organisadong daloy ng direct current or DC. Ang slide naman na ito ang nagpapakita ng photovoltaic effect. Ang mismo mekanismo kung saan ang enerhiya na galing sa liwanag ay direktang nagiging kuryente. Kapag ang mga photons mula sa sikat ng araw ay tumama sa depletion region, ang enerhiyang ito ay naipapasa sa mga electrons na nakapaloob sa silicon crystal lattice. Ang enerhiyang ito ay sapat upang patalsikin ang mga electrons mula sa kanilang pagkakaban sa mga atoms na lumilikha ng mga electron-hole pairs. Sa madaling salita, ang bawat free electrons na nililikha ay nag-iiwan ng bakanting puwang na tinatawag nating holes na nagsisilbi namang positive charge carriers. Dahil sa built-in electric field sa loob ng depletion region, ang mga bagong likhang electrons at holes ay hindi basta-basta na mananatili sa kanilang kinalalagyan. Sila ay agad na hinihiwalay ng pwesto ng field na ito. Ang electric field ay nagsisilbing tagahatak na nagtulak sa mga negatibong electron patungo sa N-side at ang mga positibong holes patungo sa P-side. Ang paghihiwalay na ito ay lumilikha ng voltage difference sa pagitan ng dalawang panig. Kapag ikinabit ang solar cell sa isang external circuit, ang naipong electron sa N-side ay dadaloy pabalik patungo sa P-side upang punad ang mga holes nito, na siya nagreresulta ng patuloy na daloy ng kuryente na maaari nating gamitin para sa ating mga appliances at device sa ating bahay. Ang paggawa ng solar cell ay nakadepende sa pagmanipula ng atomic structure ng silicon sa pamamagitan ng doping, sa pag-uugnay ng N-type material na may labis na mga free electrons at ang P-type material na may mga holes naman, nagkakaroon ng kusang paggalaw ng mga charge carriers sa boundary ng dalawang materials. Ang paglipat na ito ay ng mga electrons mula sa N-side patungo sa P-side ay nagdudulot ng mga charge imbalances. Ang N-side ay naiiwan na positibo habang ang P-side naman ay nakatanggap ng negatibong charge. Dahil sa prosesong ito, nabubuo ang isang particular na bahagi sa gitna na tinatawag na depletion region. Ang region na ito ay nagsisilbing potential barrier dahil wala na itong malayang charge carriers na makakatawid. Kaya nagkakaroon nito ng sariling electric field. Ang field na ito ay nagsisilbing taga-control ng daloy ng mga charge sa loob ng device at nagbibigay sa mga junction ng mga katangian hawig sa isang baterya. Dahil dito, handa na ang silicon junctions na magsisilbing active engine na kaya mag-convert ng liwanag patungo sa kuryente kapag ito ay ginagamitan ng mga photons. Ang paggawa ng solar cell ay nakadepende sa pagmanipula ng atomic structure ng silicon sa pamamagitan ng doping, sa pag-uugnay ng N-type material na may labis na mga free electrons at ang P-type material na may mga holes naman, nagkakaroon ng kusang paggalaw ng mga charge carriers sa boundary ng dalawang materials. Ang paglipat na ito ay ng mga electrons mula sa N-side patungo sa P-side ay nagdudulot ng mga charge imbalances. Ang N-side ay naiiwan na positibo habang ang P-side naman ay nakakatanggap ng negatibong charge. Dahil sa prosesong ito, nabubuo ang isang particular na bahagi sa gitna na tinatawag na depletion region. Ang region na ito ay nagsisilbing potential barrier dahil wala na itong malayang charge carriers na makakatawid.
Kaya nagkakaroon nito ng sariling electric field. Ang field na ito ay nagsisilbing taga-control ng daloy ng mga charge sa loob ng device at nagbibigay sa mga junction ng mga katangian hawig sa isang baterya. Dahil dito, handa na ang silicon junctions na magsisilbing active engine na kaya mag-convert ng liwanag patungo sa kuryente kapag ito ay ginagamitan ng mga photons. So dito, pag-usapan natin ang technical side. How do solar cell actually work? Paano nga ba nagiging kuryente ang sikat ng araw? So, everything start when sunlight hit the cell. Ang sunlight ay pumapasok muna sa N-type side hanggang sa umabot ito sa tinatawag nating depletion region. Dito na nangyayari ang magics. Ang energy mula sa araw ay sapat para mabulabog ang mga atom. In technical term, it knocks an electron out of its band. Dahil dito, nakakabuo tayo ng electron-hole pairs sa loob ng depletion region. Dahil may internal electric field ang solar cell natin, it acts like traffic enforcer. It drives the pair out of the depletion region para maghiwalay sila. Ang mga free electrons, itatapon sila papunta sa N-type side, habang mga holes naman ay mapupunta sa P-type side. Dahil sa movements na ito, nagkakaroon tayo ng higher concentration ng electrons sa isang side at hole sa kabila. Itong separation ng charges ang bumubuo ng voltage. At pag kinabit natin ito sa isang circuit, dyan na iilaw ang flow ng kuryente o dilitaw o ang current, and that basically how we harvest energy from the sun. Proceeding to the next part, kailangan nating silipin kung ano ba ang nasa loob ng isang solar cell. Dito papasok ang tinatawag natin the PN junction. Makikita nyo sa diagram na may dalawang layers tayo. Pansinin nyo yung labels na heavenly dope at lightly dope. In the word of semiconduction, doping does not mean drug It's mean nag-a-add tayo ng impurity sa pure silicon para mabago ang electrical properties nito. Yung top layer, which is usually the N-type side, ay madalas heavenly dope. Ang goal nito is to have plenty of extra electron ready to move. Yung bottom layer naman, o yung P-type side, ay lightly dope. Mas makapal ito kumpara sa top layer para mas maraming sunlight ang ma-absorb at mas maraming electron hole pairs ang mabuo. Ang interface o yung boundary kung saan nagtatagpo itong dalawang layers na ito ang tinatawag nating PN junction. Dito mabubuo yung electric field na nag-a-act bilang barrier. Ito ang dahilan kung bakit one way lang ang daloy ng mga electrons natin, which is very crucial para mapag-generate tayo ng kuryente. So basically, by controlling how much we dope this layer, we are essentially designing how efficient our solar cell will be. Ngayon, pagsamahin na natin lahat ng concept na diniscuss natin. Dito natin makikita ang actual flow of electricity. As you can see in the diagram, once na tinamaan ng protons ang ating cell at naghiwalay na ang mga electrons at holes, hindi lang sila basta nakatambay doon. Dahil sa PN junction, mapipersa ang mga electron na mag-ipon sa taas. Pero ang mga electrons sa ito, gusto nilang bumalik sa kanilang home o doon sa holes na sa kabilang side. Since hindi sila makatawid ng diretso through the junction barrier, bibigyan natin sila ng ibang dadaanan, ang ating external circuits. Kapag nagkabit tayo ng load gaya ng bombilya, nakakakita nyo sa screen mapipilitan ang mga electrons na dumaan sa wire. These movements of electrons through the wire is what we call electric current. Habang dumadaloy sila, mapapansin nyo na umiilaw na ang ating bombilya. Ang energy mula sa araw ay converted na ito
usable electrical energy. Basically, the solar cell act like a pump. It uses sunlight to push electron through the circuit, providing power to our devices. Simple, clean, and very efficient. Para i-wrap ang ating discussion sa internal structure, let's look at how it actual build. For maximum efficiency, bakit nga ba hindi pantay ang kapal ng layers natin? So, practically, sa isang solar panel, ang top layer, which is the N-type side, ay ginagawang thin and heavenly dope. Bakit manipis? Simple lang. Para madaling nakatagos ang sunlight papasok sa gitna. Kung masyadong makapal ang top layers, mabablock lang ang liwanag at hindi aabot sa depletion region. In contrast, ang bottom P-type side naman ay thick and lightly dope. Dahil mas makapal itong layer na ito, mas lumalaki ang ating depletion region. Isipin nyo na lang na pinalalaki natin yung catchment area o yung zone kung saan pwedeng makonvert ang light into energy. Dahil sa setup na ito, ang free electron at hole pairs ay nagde-generate sa isang wider area. At gaya ng rule of thumb sa engineering, wider area for generation equals more electricity produced. Ito yung dahilan kung bakit kahit maliit lang ang solar cell, efficient pa rin siyang kumukuha ng energy. So, it's all about balance. Manipis sa taas para makapasok ang light at malapad sa loob para mas maraming ma-generate na power. Ngayon, alam na natin kung paano gumagana ang isang cell. I-zoom out naman natin ang ating perspective. Tignan natin kung paano nakakonekta ang mga PV modules sa ating buong electrical system. So, magsisimula tayo sa radiation o sikat ng araw na tumatama sa ating PV modules. From there, ang nagja-generate nating power ay DC current. Dadaan muna ito sa isang combiner box bago dumiretso sa ating inverter. Ito ang isa sa pinaka-importanting part dahil ang inverter ang magtatransform ng DC current into AC current. Dahil AC ang kailangan ng ating appliances at ng grid. After conversion, dadaan ng kuryente sa ating energy meter para ma-measure ang output. Mapapansin nyo rin sa diagram na may transformer tayo. Ang function nito ay i-step up ang voltage para maging compatible sa power system o transmission line ng utility grid, whether it's for a residential AC system o para i-feed sa malaking power grid. Ito yung standard flow ng energy conversion natin. In short, hindi lang siya basta panel at bombilya. It's a series of components working together para masigurong safe, stable at usable ang energy na makukuha natin mula sa araw. Moving on to electrical side of the system, pag-usapan naman natin kung paano ino-normalize ang power output para maging usable sa ating grid. Dito papasok ang ating mga step-up transformation. Napaka-critical nito dahil ang output voltage mula sa ating inverter ay karaniwang nasa 480 to 690 volts lang. Para ma-connect ito sa medium voltage utility network, kailangan nating i-boost ang voltage na yan hanggang 13.8 kilovolts up to 46 kilovolts. Once step up na ang voltage, ready na itong i-connect sa substation para na-distribute sa mga residential areas. To give you an idea sa physical setup, kapag nasa site, ang mga solar module ay naka-wire together in series para makabuo ng tinatawag nating string. At itong mga string nito ay kinakabit naman natin in parallel para makabuo ng isang malaking array. Sa mga traditional PV plant, madalas tayong gumagamit ng single centralized inverter para i-handle ang voltage inversion ng buong version bago ito i-distribute. Ito yung backbone para masiguradong efficient at safe ang daloy ng kuryente mula sa ating solar farm patungo sa mga consumer.